Nangyari po kasi yung nangyari kahapon, Mr. President, sa unang kasaysayan, sa kasaysayan ng institusyong ito. Nakita ko po, Mr. President, kung paano ginawa ng mga NBI yung ating pasukan. Gumawa po sila ng checkpoint. Sa akin pong palagay, magmula po nung panahon ng Philippine Assembly, hanggang ngayon, wala pa pong nangyaring gano'n. Dahil po sa respeto sa tatlong dakilang nagkakahating bahagi ng ating pamahalaan, ang executive, legislative, at saka yung judiciary. Ngayon lamang po nagkaroon ng ganitong insidente kung paano niyurakan ang dangal ng institusyon na tayo pa po ang naririto. Mr. President, gusto ko po sanang magtanong ng ilang mga bagay sa ating kasama, sa kanyang mga tinuran na pangyayari, kaugnay po ng tangkang paghuli kay Senator Bato. Marami rin pong gustong magtanong sa akin ng mga miyembro ng press. Bagamat tinangka ko po na wag munang umarap sa kanila dahil minsan po, imbes na makapag-clarify ka, lalo pong dumadami po ang mga issues. Kaya ako na pong nagpilit na parang iniiwasan ko na po. Kaya lang, hindi mo po maiwasan. Sa dami po nila, talaga nga habulin ka po eh. Ang una po nilang tanong sa akin, Sir, ipa-aresto niyo po ba si Senator Bato? So sagot ko po, Mr. President, tanong din. Ikaw, kayo, gusto niyong ipa-aresto? Ang sagot sa akin, hindi po, kayong tinatanong namin kasi kayo po ang nandito. Eh. Hindi, tinatanong ka rin kita kasi Pilipino ka. Gusto mo bang makita ang isang senador na ibinoto ng sambayanang Pilipino? Aaresto sa loob mismo ng Senado? Hindi po. Okay, kung ikaw hindi, lalo na ako. Your Honor, yung nangyari po kahapon, mas naniniwala po ako sa dating Pangulo natin, Senator Soto, sa kanyang sinabi. Nung tinanong ko po siya kahapon, habang nagmimerienda po tayo, nung tayo nakasuspindi pa, sabi ko, Mr. SP, nung pinuntahan ka ba ng NBI, pinakita sa'yo yung warrant of arrest? Nakita mo ba? Hindi, sabi niya. Ako po naniniwala na talagang hindi nila ipinakita yung warrant of arrest sa ating dating Pangulo ng Senado. Ang ating pong miyembro ng press, Mr. President, mahilig lang silang tanong ng tanong eh. Pero yung basic yun ang ayaw nilang tanongin eh. Halimbawa si Trillanes, winawagayway niya, ito ay kayong warrant of arrest. Ayaw man lang, bakit hindi nila suriin? Pwede po bang makakuha ng kopya niyan? Kasi po kahapon, Sir President, Your Honor, nung makausap natin ng NBI Director, pwede mo ba kaming bigyan ng kopya ng warrant of arrest? Pwede mo rin ba kaming bigyan ng communication between the ICC and the Interpol? Sapagkat ang Interpol, ang karaniwang ginagamit po nila para i-execute yung warrant ng kanilang in-issue. Yung namang Interpol, gagamitin po niya yung counterpart dito sa ating bansa, ito po yung PCTC. So sabi ko, bigyan mo rin kami ng communication mula sa Interpol papunta sa PCTC. At mula sa PCTC, meron silang sulat din sa inyo at kayo nga ang dineputize para i-serve yung warrant of arrest kay Senator Bato. Maliwanag po yung sagot niya, Mr. President, Your Honor. Opo. Gusto ko po sanang itanong, Mr. President, kung nag-comply na yung NBI Director na yung ating hinihingi ng mga communications para mapagtibay natin kung talagang meron ngang in-issue, kung totoo nga po na merong warrant of arrest at hindi lang ginawa sa Claro M. Recto, para po lahat ay guided. Yes.
Naibigay na po ba? So number one, Senator Marcoleta, I apologize to you. You were present and in fact, you made very good points to the NBI director. Number two, tama po kayo. He promised to officially communicate the warrant, and I told him he is welcome to serve the warrant. The issue is the actual arrest. So I asked my staff as to my office, wala. To our secretariat, may na-receive ba tayo from the NBI? Wala pa. So, Yeah, wala pa. Mr. President, Your Honor, doon lamang po sa simpleng requirement natin, dahil nung gabing yun, ang sabi niya, hindi lang niya dala, nasa sasakyan niya. So hindi na natin siya pinilit, dahil yung sasakyan niya nasa labas. Pero, Mr. President, Your Honor, alas 5 na po eh. Yung po bang mga requirements na yun, simpleng-simple po para matukoy lang natin kung talagang merong warrant of arrest. Bakit hindi po hanggang ngayon ay naibibigay ng NBI na sila pala, allegedly, ang dineputize ng kung sino-sino na iserve ang warrant of arrest sa ating kasama? Bakit po? O baka nga po wala eh. Ito yung pinaka-problema. Ang dami pong kumakalat na issue sa labas, tinatago raw natin, meron pa pong nagsabi, kung sino-sino, na yung pagkup-kup daw po natin, yung ginamit natin, yung inadapt nating resolution number 44, sabi ni Trillanes, obstruction of justice. Yan po yung mga pinagsasasabi nila. Your Honor, alam niyo po ba yung statement ng Permanent Mission of the Republic of the Philippines sa United Nations noong 79th session of the UN General Assembly? Ba, napakaganda po niyan. Mas maganda po, basahin niyo po sa amin. Kasi hindi mo pa alam, di ba? Opo. Salamat po, Mr. President. Ito po kasi may kaugnayan sa pinag-uusapan natin eh. Ito pong 79th session of the UN General Assembly ay may kinalaman po sa pagde-define ng scope and application of the principle of universal jurisdiction. Ito po yung naganap, Mr. President, on October 16, 2024. Kasi po, bilang tayo po ay permanent member ng United Nations, tinanong po nila yung ating posisyon. Paano ang pagkakaintindi mo sa principle kanya and application of universal jurisdiction? Ang sabi po ng Pilipinas, Mr. President, Your Honor, kami po sabi niya the general rule is that jurisdiction is territorial. Universal jurisdiction is an exception grounded on the need to preserve international order. Tama naman po yun eh. Ang pinag-uusapan po na, sinight po ng ating gobyerno, Mr. President, yung Section 17 ng Republic Act number 9551. At sinasabi po nila doon, sabi po ng ating permanent mission, Section 17 of RA number 9851 specifically provides for the Philippine jurisdiction over persons, whether military or civilian, suspected or accused of a crime defined and penalized under Republic Act 1951, regardless where the crime is committed. Sa mga tweet, tayo na po ang nagsabi sa United Nations na tayo po yung merong jurisdiction. At sinama pa nga po yung Section 18 na kung saan ang regional trial court po ang merong jurisdiction. Primary and exclusive jurisdiction. Kanina po, Mr. President, Your Honor, binanggit po ninyo, yung warrant of arrest kasi kanya galing sa korteng hindi sa domestic nanggaling. Nanggaling naman talaga raw sa ICC. Ipagpalagay na po natin, Mr. President, na totoo nga at hindi peke yung warrant of arrest. Kunwari valid.
Ang sinasabi po ng ating batas, Mr. President, isasagawa mo lang ito sang-ayon or in accordance with the extradition laws and treaties obtaining in this country. Mr. President, wala po tayong extradition treaty sa ICC. For the simple reason that ICC is not a country. Wala rin po tayong treaty sapagkat nag-withdraw na po natin. Nag-withdraw na po tayo sa ICC. O paano niya po i-apply yung kanilang warrant of arrest? Ang jurisdiction po ay atin na. Mr. President, Your Honor, on May 10, 2026, ang ating kasama, Senator Bato, was served a subpoena by the CIDG for the alleged crime of EJK. Ano pong ibig sabihin nun, Mr. President? Yung pag-serve po ng subpoena, na-operationalize na po, active na po yung kaso kahit nasa investigative and prosecutorial stage pa lang. Ibig sabihin, our National Prosecution Service is already actively on the case. Paano po papasok ang ICC? The core function of the ICC, Mr. President, is under the principle of complementarity. Ibig sabihin, kung meron pong local court na gumagawa na po ng kanilang tungkulin, wala na pong pakialam ang ICC. Nang nangyari po, aktibo na pong pinupurso ang kaso, allegedly, EJK sa ating kasamahan. Papasok pa uli ang ICC. Sarili po ba nilang prinsipyo ay kanilang babaliwalain? Papayag ka pa doon, Mr. President, Your Honor? Ay, hindi po tayo dapat pumayag. At katunayan nga po, katulad po ng sinasabi ng ating ibang kasama na ito daw ating pinag-uusapan, ay wala daw itong kwenta. Napaka-imposible po nun. Sapagkat itong ating pinag-uusapan, katulad po ng sinasabi ninyo, soberenya ito ng Pilipinas. Kung sa paniwala po nila, ay hindi. Pero sa paniwala po natin, sayang yung bandila na yan. Kung tayo po ay magpapasakop sa isang korte lamang na hindi naman isang bansa at uutusan tayo na isuko ang isang senador sa kanila. Salamat po sa inyong sagot, Mr. President, Your Honor. At nung tinangka po nila na mag-serve daw ng di umano ay warrant of arrest, Mr. President, bakit po ang nagsisilbing process server ay si Antonio Trillanes? Sheriff po siya ngayon yata ng ICC. Meron po ba kayong impormasyon na si po ay naglilingkod na sa ICC o sa Interpol, Mr. President, Your Honor? Siguro po, action speaks louder. May dala po siyang warrant, so sheriff. Kung totoo na meron siyang dalang warrant. Yun po. Opo, pag napatunayan po na yun ay warrant of arrest, sheriff na po siya. Kailangan pong malaman natin kung siya ay process server, sheriff, o deputized officer ng ICC o ng Interpol. At kailangan tawagin din po natin, Mr. President, ang representasyon ng Philippine Center for Transnational Crimes sapagkat sila po yung counterpart ng Interpol. Pagka po binaypass nila yung opisina na yun, maliwanag na maliwanag po, peki po yung warrant of arrest, Mr. President. At peki din po yung nagseserve ng warrant of arrest. Naniniwala po ba kayo? Hanggat hindi po natin nakikita ang kopya na yan, lumalabas po na peki yan. Mr. President, Your Honor, alam niyo po ba yung bilateral immunity agreement sa pagitan ng United States of America at ng ating bansa? Alam ko po yan, nasa Quran po yan. Nasaan po? Nasa Quran po.
Ang binabanggit ko po ay ang nasa paragraph 2 ng bilateral immunity agreement. Kaya ako po sinabi na sa Quran, dahil ang sabi po sa Quran, kapag yung bagay na hindi mo alam, itanong mo sa nakakaalam. Pakisabi po. Opo. Hindi po, tinatanong ko lang naman po kung alam ninyo kasi kung alam na ninyo, hindi na po ako magtatanong. Di po, kaya ipaalam nyo na po sa amin. Ayan. Mr. President, ito pong sinasabi kong ito, may kinalaman na naman po kasi. Malaking kinalaman sa ating pinag-uusapan ngayon. Dito po kasi sa paragraph 2 nitong bilateral immunity agreement na ito na ginawa noong May 13, 2003, minsan po itawagin ito na non-surrender agreement. Sinasabi po rito na ang isang citizen ng isang partido, ibig sabihin ng Amerika, na nandito sa ating bansa, ay hindi mo pwedeng isurrender o i-transfer by means o sa isang international tribunal for any purpose unless such tribunal has been established by the United Nations Security Council. Ano po ang ibig sabihin nun, Mr. President, Your Honor? Yung ICC po kasi, hindi po established international tribunal ng UN Security Council. Kaya nga po, kung mapapansin nyo, Mr. President, Your Honor, ang Amerika at saka ang Russia, hindi partido ng ICC. Wala silang, ayaw nila yan. Kinamumuhian nila yan. Dito po sa agreement na ito, tayo po, ang bansa natin, may katungkulan na hindi niya isusurrender ang isang Amerikano. Militar man yan, civilian, o nang walang consent yung Amerika. Ano po yung ironical implication nito, Mr. President? Tayo po pumayag sa pagitan ng kasunduang ito na ipagmamalasakit natin ang isang Amerikano na nandito sa ating bansa, hindi siya pwedeng i-transfer o surrender sa ICC sapagkat yan ay hindi recognized ng UN Security Council. Pero tayo, senador, Pilipino, meron siyang mandato sa ating mga mamamayan. Hindi pa kabalintunaan ito, Mr. President, Your Honor? Opo. Tama po kayo. Yan po ay ibinoto po yan ng taong bayan. Katulad po ni Senator Bato. 20 million po ang bumoto dyan. Kaya ko lang nang po tinatanong, Mr. President, hindi ko po lubos na maisip, tayo pala kaya nating ipagtanggol ang hindi isang Pilipino, kahit hindi Pilipino, dahil lamang nakipagkasunduan tayo. Pero sarili nating kapwa Pilipino, may mandato sapagkat nagsisilbing senador ng ating bansa. Hindi natin kayang ipagtanggol. Ito po yung irony na napakahirap siguro natanggapin ng bawat isang Pilipino. Tama po kayo eh. Ang warrant of arrest po ay galing sa ICC. Ang kaso po ni Senator Trillanes ay iba sapagkat ang nag-issue ng warrant of arrest ay sarili nating korte na kailangang igalang. Ganon din po ang warrant of arrest na inisyo kay dating Senador Laila de Lima. Pero ito'y natatangi po eh. Kung totoo po na yun, ay talagang totoong warrant of arrest. At yun ay nakabase sa saligan mismo ang Rome Statute. Bakit hindi muna nila unang basahin, Mr. President, yung Article 59 ng Rome Statute, na kung saan sinasabi ron, yung aarestuhin mong tao, kailangan madaliin mong ilagak sa isang competent judicial authority
ng custodial state. Ano ang custodial state? Yung ating bansa. Bakit po kailangan yon? Maski ang ICC, kinikilala niya yun. Dahil meron pong mga prosesong dapat na mapagtibay. Una, kailangan malaman natin kung yung warrant of arrest applicable doon sa tao na yun. Dito lang, sa pinag-uusapan natin, hindi applicable kay Senator Bato. So meron siyang recourse para questionin yung warrant of arrest. Kaya importante na ilagak mo siya sa isang competent judicial authority. Ang isa pang kinakailangan mong maisaalang-alang doon, Mr. President, Your Honor, ay kailangan yung proseso ay naigalang lahat. At lalong-lalo na yung kanyang karapatan ay talagang nasino. Yun po yung inihingi nun eh. At ang isa pa po, meron siyang karapatan na magpetisyon kung sakaling yung custodial state na yon ay i-detain yung naaresto, na magpetisyon ng immediate release or provisional release. Lahat ng ito ay hindi magagawa, Mr. President, Your Honor, kung kikilalanin natin yung warrant of arrest na valid sa ating jurisdiction. Meron po siyang katapat na batas eh. Meron tayong local na batas, RA 9851, na humahatol at nagbibigay parusa sa mga ganun ding mga kasalanan na siya din naman ang nililitis ng ICC. So sa prinsipyo po ng complementarity, Mr. President, maliwanag na maliwanag po na nasa jurisdiction na po ng ating lokal na mga hukuman ang pag-aasunto kung meron ng basihan sa ating kasama. Hindi na dapat kilalanin yung ICC sapagkat ang batayan lang nila ay yung tinatawag na principle of complementarity. Malinaw po na nangunguna po, may primary po jurisdiction ang ating lokal na korte. Exclusive and primary jurisdiction, yun po importante. Ngayon, yung pong mga nagkukunwa na process server, nagkukunwa na sheriff, nagkukunwa kung ano man sila ng ICC, kung bayaran sila o hindi, dapat po tingnan muna nila lahat yung mga bagay na pinag-uusapan natin. Bago nila puntahan ang isang institusyon katulad nito, nahahabulin pa yung isa sa atin. Ang pangyayari po kahapon, uulitin po natin, Mr. President, kailanman po ay hindi nangyari sa kasaysayan ng institusyong ito. Tinanong ko pa nga po kahapon sa ating director ng NBI dahil pinipilit niya. Kaya po nung papunta na, kung makakapasok po si Senator Bato sa session hall, ay huwag nyo na siyang tutugisin. Para bang ang parte lamang ng Senado, Mr. President, ay itong session hall. So nung tinanong ko, bakit po yung parking area namin na kung saan nagsimula ang habulan, at saka yung mga hagdanan ay hindi ba parte ng institusyong ito? Sir, sabi niya, hindi naman po kami magiging ganito kung hindi po kami nakipag-coordinate. Hindi po ako naniniwalang nakipag-coordinate sila ng totohanan, Mr. President. Mas naniniwala po ako sa ating former President na hindi niya papayagan kung alam lamang niya ang kanilang balak na pagdakip at pamamaraan ng pag-iinsulto sa bulwagang ito, Mr. President.